Yasas mga kabayan, napanood niyo ba yung video ko tungkol sa statement ng Philippine Embassy na dapat lahat ng seasonal workers ay umuwi ng Pilipinas o kailangan mag-exit sa Greece? Pag-usapan natin bakit kaya sinasabi ng Philippine Embassy ng Department of Migrant Workers na dapat umuwi ang mga seasonal workers. Sa tingin ko po, nasabi ng embassy o di kaya ng employer ninyo na mas maigi na umuwi na lang kayo habang sarado ang hotel. Bakit naman? Kung hindi naman kayo agree na umuwi, please comment below. Sa tingin ko lang po, nasabi po nila iyon kasi paano ka po mabubuhay sa Greece kung wala kang trabaho? Kung wala kang trabaho, saan ka po titira? Kung wala ka pong trabaho, saan ka kukuha ng pera para pambili ng pagkain? Para po mabuhay sa Greece, kailangan nyo po ng bahay na matitirhan, pagkain, internet, bus transportation, at iba pang minor expenses. So in this video, ipapakita ko po sa inyo kung ano ang mga bagay na dapat paghandaan ninyo kung hindi kayo uuwi. Pag-uusapan natin ang gastos sa bahay, gastos sa pagkain, at iba pang gastos para maging aware kayo kung magkano ang kailangang pondo nyo ng pera habang naghahanap kayo ng trabaho. Bago naman natin pag-usapan tungkol sa trabaho is, pag-usapan muna natin tungkol sa bahay. Gaano ba kadali maghanap ng bahay? So, kailangan nyo po maghanap ng bed space o di kaya apartment tapos paghahati-hatian ninyo ng mga kasama ninyong Pilipino. So, ang budget po ng bed space is 150 euros per month. Kung makakahanap naman kayo ng bahay at saka maghahati kayo, so meron sigurong 400 or 500, tapos kung marami kayong maghahati, mas makakatipid kayo, pero kailangan nyong magbayad ng kuryente, tubig, at saka internet kasi madalas po sa mga apartment is wala pong libre. Whereas naman kung bed space ang mahanap ninyo is included na po yung water and electricity. Minsan nga included na rin na may internet. But take note, hindi po yun sigurado na 150 euros lang po yung renta. It's better na mag-double check kayo kung makahanap kayo ng mura. Kasi sa pagtatanong-tanong ko po, 150 lang po talaga yung pinakamura na nahahanap ng mga kabayan natin. Pangalawa, pagkain. Ang mahal-mahal po ng bilihin sa Greece. Kung nasa bed space naman kayo, siguraduhin nyo na pwedeng magluto. Kasi hindi naman lahat ng bed space is merong kitchen facilities. So kung wala, most probably kailangan nyong bumili ng rice cooker which is around 30 euros. Kung pwede naman kayong magluto, pwede kayong bumili ng 1 kilong bigas which cost 250 minimum. And sa Lidl ako nakakabili ng 250. Pagka sa ibang Greek supermarket, minsan mas mahal, 3 euros pataas ang per kilo ng bigas. So mag-budget po kayo ng 400 euros per month, which is actually sobrang liit po. Kailangan nyo talagang magtipid. Sa budget na 400 per month, ang ibig po sabihin is 13 euros lang po per day. So, ano bang mabibili ng 13 euros? So, let's say, kakain ka lang ng gyro. Yung gyro naman is merong tag 350. So, kung lunch mo at dinner is 1 euro, tig-isa. So, 7 yon. Hindi po option yung mga Filipino food. Most probably, malayo ka po sa Asian supermarket at saka mahal po pagka bibili ka ng Asian food. Just to give you an exact idea, dito po ako namimili sa Lidl at sila po ang pinakamurang supermarket sa Greece. Kikita nyo po ang presyo ng 1 kilong chicken, meat,
at iba pa. Isinama ko na rin po yung presyo ng toiletries kasi kung nakatira kayo sa bed space, kailangan nyo ring bumili ng toothpaste, sabon, shampoo, at saka laundry detergent. You need to double check kung included ba ang washing machine kasi kung wala, kailangan nyo pong mag-budget rin ng pampalaundry sa labas. Aside from food, kailangan nyo rin mag-prepare ng winter clothes. I'm pretty sure na wala pa kayong thick jacket at saka boots for winter. These prices are from H&M, so kung gusto nyo pong mas makatipid, you need to find second-hand shop or ukay-ukay. Another thing na kailangan nyo pong gastusan ay internet ng cellphone nyo. So, para bumili ng data, mag-budget po kayo ng 20 to 30 euros para sa mobile data. Then yung monthly bus ticket nyo po. Kailangan nyo po ng monthly bus ticket para makapunta kayo sa ibang lugar para maghanap ng trabaho. So budget naman po kayo ng around 30 euros sa bus ticket. Kung napagdesisyonan nyo naman na mag-bed space dun sa Athens at hindi sa island, so kailangan nyo pong bumili ng ticket para makapunta sa Athens. So, since hindi ko naman po alam kung anong island kayo mismo, hindi ko po alam magkano yung price ng eroplano or ng ferry papunta sa Athens. So, kailangan nyo po yung idagdag sa budget ninyo. And of course, return ticket para makabalik kayo sa island na pinagtatrabahuan ninyo. The next question is, gaano ba kadali maghanap ng trabaho? Wala pong kasiguraduhan na makakahanap kayo ng part-time job. Keep in mind na marami pong Pilipino na nagtatrabaho as seasonal worker at saka as per data ng Greek government, last 2023 is merong 9,000 hotel seasonal workers. So this year, most probably, ganun rin ang number of seasonal workers. So kung iisipin nyo po, let's say, lahat ng 9,000 workers or let's say, at least man lang sana umuwi yung kalahati ng 9,000. Let's say may 4,000 na seasonal hotel workers na naghahanap ng trabaho. Diba, ang laki ng kompetisyon ninyo. Isipin nyo lang sa hotel na pinagtatrabahuan nyo, minimum merong 4 na Pilipino. Yung ibang hotel, umaabot ng 30 to 40 Filipinos per hotel. So, kung lahat ng kasama ninyong Pilipino ay kakompetensya ninyo sa paghahanap ng trabaho, ano po ang chance ninyo na kayo ang makakuha ng trabaho? Ano po yung chance ninyo na kayo ang mapili ng employer? Ganun po kahirap ang sitwasyon. Ganun po kahirap ang paghahanap ng winter job. Aside from your fellow Filipino competitions, marami rin pong local Greeks na naghahanap ng winter job. Marami rin pong other nationalities na kakompetensya ninyo sa paghahanap ng trabaho. Pasensya na po, wala po talaga akong maitutulong sa inyo when it comes to this issue. The next problem that we have to talk about is, allowed po ba kayo ng hotel, ng employer ninyo na magtrabaho sa iba? Allowed po ba kayo na mag-part-time? Nasa contract nyo po yan na bawal po kayong magtrabaho. Naka-specify dyan na dapat lang kayong magtrabaho sa hotel. So you need to double check that kasi pagka nalaman po ng employer ninyo na nagtatrabaho kayo sa iba, is ground po iyan para ma-reject or mapakancel nila yung resident permit ninyo kung meron man kayo. So ang tanong, legal po ba ang paghahanap ng trabaho or yung pagpa-part-time? Technically, bawal po talaga kasi nasa contract ninyo na bawal kayo magtrabaho sa iba at saka yung resident permit ninyo is depende po yan sa employer kasi nakasulat naman po dyan kung sinong employer nyo.
Pero dito kasi sa Greece is hindi stricto, so most probably naman wala naman sigurong magsusumbong. Nakahanap ka na ng trabaho, good job. So ngayon naman, tanungin natin yung sarili natin kung yung perang nakuha ba natin sa pagpa-part-time ay kasya para sa living expenses habang sarado pa yung hotel. Magkano naman ang sahod ng mga part-time job? If possible, humanap po sana kayo ng buwanang part-time job. Kung weekly or day per day lang, medyo maliit po ang makukuha ninyong pera niyan. Isipin ninyo na minimum kailangan nyo ng 700 euros, at least 700 euros na cash para maipang tustos ninyo sa daily expenses ninyo. Another one, stress. Ready po ba kayo? Malakas po ba ang loob ninyo na sumubok dito sa napakalaking problema na paghahanap ng bahay at paghahanap ng trabaho? So mga kabayan, pag-isipan nyo po ng maigi kung ano ba talaga ang gagawin ninyo kung hindi kayo uuwi ng Pilipinas. I hope na mentally ready kayo, physically healthy, at emotionally ready para sa pagsubok na papasukin ninyo. I wish you all the best, never give up, and my prayers are always with you. Sana makapag-desisyon kayo ng tama, and I'm just concerned na sana hindi kayo mapahamak. So, kita-kita po tayo sa susunod na video. Salamat!